I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, binuhos ni Hajin ang natitirang lakas upang ipamalas ang kanyang ultimate attack, na sa wakas ay nagpabagsak sa Beast Palace Master. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, nang dumating si Uihang Ryan, biglang nakabangon muli ang Beast Palace Master. Sa gitna ng tensyon, akma na siyang aatake sa lupaypay na si Hajin nang biglang humataw si Dangpil mula sa likuran, at sa isang mabilis at malinis na galaw, hiniwa niya ang ulo ng Beast Palace Master, tuluyang winikasan ang laban. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balitang ito. Unang nakarating ito sa Demon Lord, na ikinatuwa ang pagkapanalo ng kanyang disipulo. Kasabay nito, umabot din ang balita sa iba't ibang organisasyon, kabilang na ang makapangyarihang Righteous Heavenly Alliance, na nag-umpisang magtanong kung sino ang nasa likod ng tagumpay laban sa halimaw na Beast Palace Master. Ganito ang iniulat ng isang tauhan sa Alliance Leader na si Dam Seong. Alliance Leader, may masamang balita. Patay na ang Southern King, ang Beast Palace Master. Namatay siya 2 linggo na ang nakakalipas sa kabundukan ng Ilaw. Pinaghihinalaan namin na ang pumatay sa kanya ay isang miyembro ng demonic cult. Dahil sa di inaasahang balita, naputol ang masayang pagmamasid ni Dam Seong sa kanyang mabulaklak na hardin. Tumigil siya sa pag-aalaga ng mga bulaklak at seryosong napaisip. Malamig niyang sinabi, hindi maganda ito. Pangit ang timing ng pagkamatay niya ngayon. Dagdag pa ng tauhan, at ang elite squad na ipinadala ng Beast Palace sa kabundukan ng Ilaw ay nakipaglaban sa Tang Clan. Napalingon si Dam Seong at napuno ng pagtataka sa narinig niya. Tanong niya, talaga? Ang Tang Clan, naglaban sila. Alam kong bumuo sila ng alyansa sa likod ko, pero ano kaya ang maaaring dahilan para maputol ang alyansang iyon? Sagot ng tauhan, hindi pa namin alam ang buong detalye. Ang natagpuan lang namin ay mga bakas ng 7-step soul severing powder, torrential downpour of pear blossom needles ng Tang Clan, pati na ang kanilang mga karayom. Napaisip si Dam Seong at sinabi, ang mga kagamitang ito ay hindi maaaring magamit ng walang pahintulot mula sa patriarka ng Tang Clan. Napahawak si Dam Seong sa kanyang ginintuang balbas habang malalim na nag-isip. Sinabi niya ang kanyang hinuha, mukhang alam ng demonic cult na magkikita ang 2 puwersa sa kabundukan ng Ilaw. Kaya doon nila inatake. Mahalaga rin ang kabundukan ng Ilaw sa kanila. Ang gusto kong malaman ay bakit nag-away ang Beast Palace at ang Tang Clan sa una pa lang. Sandaling katahimikan ang Bum-A-Lot habang nagmumuni-muni siya. Maya-maya, bigla siyang natigil sa pag-iisip at nagbuntong hininga. Hayaan mo na. Hindi ko naman ito dapat pakialaman. Sa huli, hindi rin naman ito ganoon kahalaga sa atin. Nagunat siya, naramdaman ang bahagyang pananakit ng kanyang likod, bunga ng katandaan. Maya-maya ay pumanhik na sila sa silid ng Alliance Leader at pinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Habang humihigop ng tsaa si Dam Seong, ibinaling niya ang kanyang tingin sa tauhan at tinanong, kumusta naman ang lagay ng Patriarch ng Tang Clan? Nag-aalangang sabi ng tauhan, tungkol doon, pinipilit nilang pigilan na kumalat ang impormasyon, pero may ilang tao na nagsasabi na nakita nila ang Patriarch malapit sa Yunnan. Hindi ko ito sinabi kanina dahil hindi ako sigurado sa kredibilidad nito. Saglit na natahimik si Dam Seong habang ninanamnam ang tsaa. Sinabi niya, ganun ba? Talaga namang kakaiba at di basta-basta magagaya ang martial arts niya, pero napapag-iwanan siya kumpara sa ibang Patriarch. Ang dahilan kung bakit siya naging Patriarch ay dahil sa kanyang pagiging lihai-timo at katalinuhan. Kaya maraming tao sa angkan nila ang laban sa kanya. Pero wala siyang sapat na kapangyarihan na kakailanganin niya para pabagsakin ang mga kalaban niya. Sigurado akong ang mga nakatagong halamang gamot na nakakalason sa kabundukan ng Ilaw ay naging isang malaking tukso para sa kanya. Muling nagsali ng tsaa si Dam Seong at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang kabundukan ng Ilaw ay isang tukso para sa parehong panig. Malaki ang posibilidad na siya na mismo ang pumunta doon. Pero kung tinatago ng Tang Clan ang impormasyon, malaki ang posibilidad na siya ay namatay o nawawala. Mukhang dumadaan ngayon sa isang krisis ang Tang Clan. Ibinaba niya ang tasa na ngayon ay ubos na ang laman, saka tumayo at nagtanong, sino nga ang pinuno ng grupo na kumikalaban sa Patriarch? Sagot ng tauhan, si Tang Yanghua. Utos ni Dam Seong, kontaken mo sila para sa isang pagpupulong.
Panahon na para higpitin ko ang pagkakagapos sa mga takaw gulong yun. Nagsimulang maglakad si Dam Seong palabas ng silid, tungo sa tulay. Agad namang sumunod ang tauhan at nagtanong, paano naman po ang demonic cult, sir? Sagot ni Dam Seong, hayaan lang muna natin sila. Hindi mahirap magsimula ng gyera kung gugustuhin natin. Pero hindi tayo magiging ligtas kung mangyayari nga iyon. Ayokong isugal ang ganoong bagay gayong hindi pa natin natutugunan ang sitwasyon sa mga taong dinala natin mula sa rehiyon ng Outer Wall. Lalong naging seryoso ang tinig ni Dam Seong, at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Sabi niya, ang mga taga-demonic cult ay isang natural na kalamidad. Hindi natin sila dapat ituring bilang kaaway na kailangan talunin sa labanan. Hindi muna sa ngayon. Napatingala si Dam Seong sa langit, malalim ang iniisip. Sa kanyang isipan ay muling sumagi ang alaala ng dating assassin na si Chun Hajan, ang minsang pinakamalakas na sandata ng alyansa. Sabi niya sa kanyang isip, kung hindi lang siya tumakas, magiging posible sana ito. Malaki ang kanyang panghihinayang dahil sa isang nawalang alas ng alyansa na hinubog niya sa loob ng napakahabang panahon. Gayunpaman, wala na siyang magagawa dahil wala na ang dating Hajan at walang ibang nakaalam na nabubuhay na siya ngayon sa katauhan ni Sor Yang. Samantala, hindi kalayuan mula sa kabundukan ng Ilaw, nagkampo ang grupo ni Hajan pagsapit ng dilim. Sa gitna ng malamig na gabi, abala ang bawat isa, ang ilan ay nagbabantay, ang iba na may nag-aasikaso sa mga sugatan. Ang alingaw ng utos ni Uy Hanggrayan, ang squad leader, ay pumuno sa kampo. Makinig kayo, Berserk Demon Squad. Ang lahat ng sugatan, mag-focus sa pagpapagamot. Ang natitira, manatiling alerto at magbantay hanggang ganap na maghilom ang batang Panginoon. Ang utos niya ay sinabayan ng mabibigat na tingin, na tila nagbabanta ng parusa sa sinumang sumuway. Tahimik ngunit tensyonado ang bawat galaw sa ilalim ng anino ng kabundukan, habang ang bawat isa'y naghahanda. Sa dilim ng gabi, nagsindi ng sulo ang mga tauhan, ang ninggas nito'y nagbibigay liwanag at init sa paligid ng kampo. Sa isang sulok, si Hajan ay nakaupo sa lotus pose, tahimik na nagme-meditate. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon habang pinapalakas at pinapagaling niya ang kanyang sarili gamit ang boundless technique. Nagmuni-muni siya at sabi niya sa kanyang isip, hindi pa tuluyang gumagaling ang lahat ng panloob na sugat ko, pero stable na ang energy core ko. Kung natutunan ko lang ang tradisyonal na demonic arts, magagawa kong ibalik ang katawan ko sa normal sa isang iglap. Ngunit, hindi yun ang laging tamang sagot. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, dumadaloy ang enerhiya sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ramdam niya ang limitasyon ng kanyang lakas. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang iniisip, ngunit nananatili siyang payapa, nakatutok sa pagpapadaloy ng chi. Pinagpatuloy niya ang pagninilay, aniya sa isip niya, kapag hindi isinasaalang-alang ang balanse ng energy core sa paggamot ay maaari itong maging hadlang sa pag-level up. Kung natutunan ko nga ang tradisyonal na demonic arts, wala rin ako sa Ultimate Demon Realm ngayon. Kung ang tradisyonal na demonic arts ng Divine Cult ay nakatuon sa purong pagkawasak, ang aking demonic arts ay nakatuon sa balanse. Sigurado akong hindi na magiging gaanong mahalaga ang pagkakaibang ito kapag nasa mas mataas na martial realm na ako. Pero, may kabuluhan ang pagkakaibang ito sa ngayon. Ngayong patay na ang pinuno ng Beast Palace, sigurado akong kikilos ang Righteous Heavenly Alliance. Anong gagawin ng leader ng Righteous Heavenly Alliance? Mahihirap hulaan kung ano ang gagawin niya dahil kakaiba siya, pero may dalawang bagay na sigurado ako. Una, hindi siya gagawa ng kahit ano laban sa demonic cult. Pinagsama-sama niya ang puwersa ng tatlong palasyo para subukang agawin ang kontrol sa Jiangho, pero isa sa kanila ay nawalan na ng pinuno, at ang isa naman ay nawalan ng mahalagang braso, ang Vice Master na tinalo ko rin. Kaya hindi siya makakagawa ng kahit ano sa ngayon. At pangalawa, susubukan niyang i-absorb ang Tang Clan sa Righteous Heavenly Alliance ngayong sila ay mahina na. Ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance ay isang sakam na tao, walang kapantay ang kanyang kasakiman kahit palaban sa mga demonic martial artists. Habang tahimik na nagme-meditate si Hajan, biglang bumalik sa kanyang alaala ang naging pag-uusap nila ni Dam Seong noong siya pa isang assassin sa ilalim ng Righteous Heavenly Alliance. Sa isang malawak na silid na puno ng tensyon, tumambad ang malamig na tinig ni Dam Seong. Chun Hajan, makinig kang mabuti.
Ang isang espada na hindi mo kayang gamitin kapag ginusto mo ay hindi matatawag na isang espada. Ang mga salitang iyon ay tila matalim na mga tibak na bumaon sa puso ni Hajin noon. Bigla siyang damilat mula sa kanyang meditasyon, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon. Sinabi niya sa isip niya, iyan ang lagi mong sinasabi noon. Mabuti na lang at binuhay ko ang patriarka ng Tang Clan. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng panibagong sigasig sa kanyang puso. Wawasakin ko ang espada mong ito sa panahong kinailangan mo itong gamitin, Dam Seong, isinumpa niya sa kanyang sarili, ang boses niya'y puno ng paghihiganti at katarungan. Pagkatapos, ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata, bumalik sa pagmameditate upang ipagpatuloy ang pagpapagaling sa kanyang sugatang katawan. Sa bawat hininga, ramdam niya ang unti-unting pagbawi ng kanyang lakas. Kinaumagahan, maagang bumangon si Dangpil at sa gitna ng kagubatan ay nagsimula siyang magsanay. Ngunit natigilan siya dahil napuno ng mga katanungan at pagtataka ang kanyang isipan. Tanong niya sa sarili, paano naging posible yun? Sa sandaling napagtanto ko ang pagpapahusay ng kalidad ng demonic energy ay bunga ng sword dance. Nagawa kong basagin ang pader na humahadlang sa akin, na parabang napaka-natural lang ng lahat. Binal ika ni Dangpil sa kanyang alaala ang ginawa niyang paghiwa sa leeg ng Beast Palace Master nang sinubukan nitong atakihin ang batang Panginoon. Tumilapon sa lupa ang naputol nitong ulo. Habang humihingal noon, nasabi niya sa sarili, ito pala ang Supreme Kick. Naputol ang kanyang pagninilay nang may isang boses na nagsalita sa kanyang likuran. Tanong nito, kumusta ang pakiramdam mo? Napalingon si Dangpil at binati ang nagsalita. Nandito ka na pala, batang Panginoon. Sabi ni Hajin, nabasag mo na ang pader na humahadlang sa iyo at narating ang mas mataas na realm. Kamusta ang pag-a-adjust mo rito? Sabi ni Dangpil, wala naman akong masyadong ginagawa. Sigurado akong masasanay rin ako paglipas ng panahon. Nakangiting sabi ni Hajin, tunog matalino ka sa sinabi mo. Tama lang, hindi kailangang madaliin. Mahusay ka na ngayon pa lang. Baka mas magka-problema pa kung ipipilit mong makapag-adjust. Puno ng respeto at kasiyahan sa puso, di mapigil ang yumuko ni Dangpil at sabihin, lahat ng ito ay pinagpapasalamat ko sa iyo. Sabi ni Hajin, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Lahat ng ito ay dahil sa iyong sipag at tiyaga. Ngumiti muli si Hajin at sa pagkakataong ito siya naman ang nagpahayag ng pagpapasalamat. Sabi niya, salamat, iniligtas mo ako, talagang muntik na yun. Mapagpakumbabang sabi ni Dangpil, tungkulin ko ang protektahan ka. Ginawa ko lang ang nararapat kong gawin. Habang tinitignan ng tapat na gwardya at kaibigan, sabi ni Hajin sa isip niya, si Dangpil. Ang laki na ng pinagbago niya. Hindi ganun kaganda ang unang impresyon ko sa kanya, pero kalaunan ay naging kaibigan ko siya, at ngayon, siya na ang bodyguard ko. Bumalik sa alaala ni Hajin ang mga panahon ng kanilang unang pagkikita at mga pinagdaanan sa loob ng solitary bamboo grove. Magkasama nilang nilabanan ang mga halimaw na naroon hanggang sa marating ang pusod ng gubat. Naisip ni Hajin, kung ikukumpara ko ang Dangpil noon at kung sino siya ngayon, para silang dalawang magkaibang tao. Ang tatahakin naming landas sa hinaharap ay magiging mas mahirap kaysa sa ngayon. Kaya huwag kang maging kontento sa kung nasaan ka ngayon at magpatuloy ka sa pagpapahusay. Sabi ni Dangpil, kailangan mo nang magpahinga. Hindi ka pa natutulog mula kahapon. Sagot ni Hajin, kailangan ko munang asikasukan itong isang ito. Ang tinutukoy niya ay ang Tiger King na mabangis na umaalulong laban kay Goldie. Masama ang tingin ng isa't isa na para bang naghahamunan ang dalawa. Umupo si Hajin sa gitna nila at sinabi, magtigil na kayo pareho. Naiistorbo na ako. Tiningnan ni Hajin ang Tiger King, ang matipunong nilalang na minsang naging simbolo ng takot at puwersa sa kabundukan, at tinanong ng malumanay ngunit may kabuntot na tapang, bakit nandito ka pa? Gusto mo bang maghayganti? May galit ka pa ba sa Beast Palace Master? Patay na siya, nakita mo naman ang nangyari sa kanya. Nagpatuloy si Hajin, ang boses niya ay naglalaman ng kabigatan ng mga katotohanan na kailangang malaman ng Tiger King. Ikaw ay ipinanganak bilang hari ng mga kabundukan, kaya mamuhay ka ng naaayon. Ang mahina na nagbibigki sa iyo ay nabasag na rin. Maaari ka ng mamuhay ayon sa kagustuhan mo ngayon. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Sa kabila ng mga salitang iyon, ang Tiger King ay hindi tumugon agad.
Ang kanyang malalaking mata ay naglalaman ng mga alon ng hindi natapos na alalahanin at galit. Isang sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig, isang ugong na parang dumaan ang hangin mula sa isang napakalaking bagyong dumaan sa buong kabundukan. Ang alingaw-ngaw ng sigaw ng Tiger King ay tila tumagos sa bawat sulok ng kagubatan. Lumikha ito ng alingaw-ngaw na narinig ng bawat nilalang sa kabundukan, mula sa maliliit na ibon hanggang sa mga nilalang na mas malaki pa sa kanya. Nagliparan ang mga ibon mula sa mga puno, takot sa tunog na parang isang babalang tatakutan silang lahat. Ang sigaw ng Tiger King ay puno ng kalungkutan, ngunit may matinding galit na humalo rito. Mabilis siyang lumapit kay Goldie, at ang matalim nitong pangil ay tila nakahandang sumakmal. Ang kanyang katawan ay puno ng tensyon at galit, naghahanap ng dahilan upang gumanti, maglabas ng sama ng loob. Ngunit hindi nagpatalo si Goldie. Sa halip, tumaas ang kanyang mga pangil, at ang galit na lumabas mula sa kanyang mga mata ay tumugon sa bawat hakbang ng Tiger King. Tumayo siya ng matatag at humarap sa tigre, ang galit at tapang ay nag-aalab sa kanyang mga mata. Pinagalitan ni Hudson ang Tiger King, anong ginagawa mo? Magtatakbuhan palayo lahat ng mga hayop. Goldie, ikaw rin tumigil ka na. Huwag ka nang pumatol sa kanya. At hinawakan ni Hudson ang mabalahibong buntot at buhok ni Goldie para pigilan ito sa pakikipag-away. Para siyang nanay na pinagsasabihan ng anak. Sabi ni Hudson sa Tiger King, sigurado akong alam mong hindi mo sila kayang talunin at pabagsakin ng mag-isa. Sa palagay ko yun ang dahilan kung bakit nandito ka pa rin. Ngunit masyado na rin kaming abala. Sa totoo lang, hindi ko problema ang galit mo. Ngunit sa loob-loob ni Hudson, nauunawaan niya ang lalim ng galit nito dahil sa kanyang kaparehong pinagdaanan. Tila tinatanong niya ito sa isip niya, ang sama ng loob na naipon sa kalooban niya. Kailangan mo bang alisin iyon bago ka makapagpatuloy sa iyong buhay? Napatayo si Hudson at sinabi, hay pambihira. Marami na akong mga kasama sa buhay ko na nakakainis, tapos ngayon may pusa pa. Sige, ganito na lang kaya. At sumakay si Hudson sa likuran ni Goldie at may sinabi siya sa Tiger King. Di nagtagal ay umalis na rin ang tigre. Nakahinga ng maluwag si Hudson at sinabi, sa wakas, aalis na rin siya. Phew, pagod na ako. Tanong ni Dunkbill, batang Panginoon, nakakausap mo ba ang Tiger King? Napaisip si Hudson at sinabi, nakakausap. Well, hindi ko kayang makipag-usap ng buo sa kanya. Pero madali namang makita kung ano ang gusto niyang iparating dahil matagal ko nang nakasama si Goldie. At syempre, hindi lang yun. Ilan sa demonic energy ko ang naiwan sa katawan niya nang alisin ko ang mahika na nagbibigkis sa kanya. Tanong ni Dunkbill, sinasabi mo ba na ang demonic energy mo ay nasa loob pa rin ng Tiger King? Sabi ni Hudson, mananatili yun doon hanggat hindi ko ito aalisin. Hindi naman mahirap alisin ang mahika pero napakatagal na mula nang ilagay iyon sa kanya. Kaya't naipon ang demonic energy ko doon sa dating kinalalagyan ng mahika. Habang nakikipaglaro si Hudson kay Goldie, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Sigurado akong mauunawaan mo ito kapag nasa Ultimate Demon Realm ka na, pero mararamdaman mo ang taglay na hiwaga ang iyong demonic energy kapag naabot mo na ang realm na ito. Kung ang spiritual chi ni Goldie ang nagpalapit sa aming dalawa, ang spiritual chi sa demonic energy ko ang nagbigay daan para makausap ko ang Tiger King. Hindi naman talaga ganoon kalaking bagay ito. Kaya itong gawin ng kahit sino basta't marunong silang gumamit ng chi. Karamihan lang ay hindi alam kung paano. Di maiwasang ma-curious ni Dunkbill, kaya nagtanong siya muli, pero, anong sinabi mo sa kanya na nakapagpaalis sa kanya? Nakangiting sabi ni Hudson, ayun ba? Sinabi ko sa kanya na gumala at makisama muna siya kay Goldie dahil hindi ko siya kayang samahan para mag-ikot-ikot. Sigurado rin akong marami siyang matututunan kay Goldie. Sabi naman ni Dunkbill, ha, okay lang ba kay Goldie yon? Pilyong sabi ni Hudson, bakit naman hindi niya magugustuhan? Ayaw niya yun, may alagad na siya ngayon. Sa gitna ng kanilang paglalakbay pabalik sa Demon Cult ay tumuloy muna sila sa bahay ng sekta ng Hao sa rehiyon ng Yunnan malapit sa kabundukan ng Ilaw. Di nagtagal ay nagising na ang babaeng kapatid ni Yo Gangwei na iniligtas niya. Pagkagising niya, agad niyang pinuntahan si Hudson. Sabi niya, nabalitaan ko na ikaw ang nagligtas sa akin. Tumingin si Hudson sa kanya, ang mga matay tila walang emosyon, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Oo, yun ang hiling sa akin ng kapatid mo.
Magaling ka na ba para maglakad-lakad ka ngayon? Nakangiting sagot niya, oo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pasensya na at huli na ako sa pagpapakilala. Ako si Yo Sangrin. Hindi may kakaila na si Yo Sangrin ay isang napakagandang dalaga. Ang kanyang mahabang buhok, kasing puti ng nyebe, ay dumadaloy tulad ng mga ulap sa hangin, habang ang mga asul na mata niya, na kumikislap ng parang yelo, ay naglalaman ng malalim na misteryo. Kahawig na kahawig niya ang kanyang kapatid, si Yo Gangwi, ngunit may kakaibang alon ng lakas at katahimikan na nakapaloob sa kanyang pagkatao. Ano kaya ang magiging papel ni Yo Sangrin sa buhay ni Hajin? At ano ang mga hamon at laban na naghihintay sa bagong alyansa sa pagitan ni Hajin at ng Ice Palace? Abangan sa susunod na kabanata.